loob sa mga bahay-bahay. Arestado matapos muna maaktuhan ng mga tanod sa isang bahay sa Mandaluyong. Dating miyembro ng Philippine Constabulary, patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Antipolo. Lalaki, natagpo ang patay sa kanal sa Ibaan, Batangas. Philippine Ascals, kumpiyansa magwawagi sa do-or-die match kontra Tajikistan para sa Final Four ng 2012 AFC Challenge Cup. At bakit kaya nakasuot ang wedding gown ng kapuso actress na si Marian Rivera? Huwag pauli! Tutok na sa unang balita! Kalunos-lunos ang sinapi na isang babaeng may edad sa Commonwealth Avenue, Quezon City matapos makaladkad ng truck 2 beses pa umanong nasagasaan ng ibang sasakyan ng biktima. Narito ang report ni Oscar Oida. Matapos makaladkad ng truck ng mahigit 15 metro, 2 ulit pa umunong nasagasaan ng ibang sasakyan ang isang may edad na babae sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue, makalampas lang ng Tanasora. Sa tindi ng pagkakasagasa, kahit siguro kakilala mo ang biktima, malamang di mo na ito mamukaan. Sa tansya ng otoridad, nasa mahigit 70 anyos na ang biktima na di kinakitaan ng anumang ID. Kasagsagan ng ulan, bandang alas 11 ng gabi nang masagasaan ng truck na ito ang biktima. Kung titingnan natin yung tama ng truck, talagang hindi bubuhayin ang sinumang tamaan nito. Mabilis nga itong takbo, galing yun sa tulay, sa taas. Ngayon, tumawid na yung matanda. Hindi na nakayanan ng preno ng truck. Kaya yun, kinaladkad. Sinubukan namin kulo ng pahayag ang driver ng truck, pero nakasibat na daw ito. So, asan yung driver nyo? Ewan ko sir, pagkapunta namin kasi kala namin kalakal yung nalaglag kaya pinuntahan namin. Pagkabalik namin dito sir, wala na yung driver. Dagdag pa nila, may kabilisan daw talaga ang takbo nila. Talagang mabigat ang harapin niyang kaso dyan. Kasi tinakasan niya yung kasalanan niya eh. Dumating sa lugar ang may-ari ng truck. Bagamat tumanggi siya magpa-interview sa harap ng kamera, nangako siyang tutulong para mahuli ang tumakas sa driver. Handa rin daw siyang tumulong sa mga kamag-anak ng biktima. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Patay ang isang dating miyembro ng Philippine Constabulary matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Antipolo. Narito ang report ni Jay Sabale. Dahil madilim, hindi kita ang barilan sa cellphone video na ito. Pero rinig na rinig ang alingaw-ngaw ng putok ng mga baril. Nakita tayo dito. Ang palitan ng putok mula sa sospek na nakilalang si Felicimo Astronomo na dating miyembro ng Phil Constabulary at mga miyembro ng Antipolo Police, SWAT at Special Action Force sa Sitio San Antonio, Barangay San Jose, Antipolo. Ayon sa mga otoridad, 12 oras daw nakipagmatigasan si Astronomo bago sumuko alas 5 ng umaga. Nagsimula raw ang standoff ng alas 5 ng hapon dahil sa sumbong ng mga tanod. Tinutukan po sila habang nagkakaroon po ng clean-up drive dito yung ating sitio. Sila po ay tinutukan ng baril ni Saldi Astronomo. Agad namang rumesponde ang mga otoridad. Sinubukan pa raw kumbinsihin ng mga kaanak ang sospek para sumuko, pero bigo sila. Pagdating ko dito, dami ng mga pulis. Hindi kami nakalapit sa bahay. At all cost to save life. So ayun ang ginawa ng tropa, i-save yung buhay ng tao. So immediately after nung na-recover na sumuko siya, dinala agad namin sa hospital. Matapos makipagputukan, nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang sospek. Sugat na naman si PO2 Marukin ng SAF. Ang helmet naman ito ng isang SWAT, nadaplisan ng bala. Bagaman agad itinakbo ang sospek sa Amang Rodriguez Hospital, binawian din ito ng buhay. Maraming beses na po yung ginagawa niya rito. Di sa oras ng gabi, pinapasok niya po yung mga bahayan dito at tinututukan po yung mga tao. Na-recover naman sa sospek ang ginamit ito sa pamamaril na kalibre 45, ilang bala ng 45, 2 kahon ng bala ng shotgun at granada. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Humihingi ng paliwanag ang Philippine Animal Welfare Society sa may-ari ng isang SUV kung saan nakuha ng nakasabit
Nakatali at nakasilid pa sa sako ang isang aso. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Animal Cruelty Act ang may-ari po ng sasakyan. Darito ang report. Ito ang umikot at naging usap-usapan sa mga social networking site kamakailan. Kahabag-habag na larawan ng asong nakatali ang nguso, nakasilid sa sako at nakasabit sa likod ng isang sasakyan. Ang may kuha nitong si Decibel ipinadala din sa Uscoop ang litrato. Since dala ko yung camera during the time, I took pictures of the dog and the car as well, including yung plate number niya. And then pumunta kami sa police station. But before arriving there sa place ng police, nakita namin na may babae na nag-report. Nasaksihan din ni Decibel ang pahirapang pagsagip dito ng mga otoridad. They were trying to untie the dog since super higpit. Hindi ko super higpit kasi dun sa loob ng sako, naka-chain pa yata siya sa loob. Aside from the rope na nakatali sa neck at saka sa mouth niya. Nakarating sa kaalaman ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang sinapit ng kaawa-awang aso. Kaya gamit ang nakunang plate number, tinrace nila ang address. Napag-alamang sa Quezon City ito nakarehistro. Pero wala ang may-ari kaya't isang letter of notice na lamang ang iniwan nila para pagpaliwanagin ito sa ginawang pagsabit ng aso sa likod ng kanyang sasakyan. Ayon sa POS, posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Animal Cruelty Act ang driver o may-ari ng sasakyan. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Sa ibang balita, lulong daw sa solvent ang dalawang suspect nang umano'y gahasain at patayin nila ang isang batang babaeng 7 taong gulang sa Parañaque noong isang linggo. Na-inquest na ang dalawa pero dahil kapwa sila menor de edad, hindi po sila makukulong. Narito ang exclusive report ni Dante Perelio. Sumailalim na sa inquest proceedings para sa reklamong rape with murder ang dalawang menor de edad na sospek sa pagpatay sa 7 taong gulang na si Clarissa. Natagpuan ng bata na walang saplot at naaagnas na ang katawan sa creek na ito sa barangay San Dionisio, Parañaque noong nakaraang Lunes. Pag-amin ng mga sospek sa pulis, lulong daw sila sa solvent nang halin-hinan umanong ginahasa si Clarissa sa tabing sapa. Pagkatapos, ibinalot daw nila sa t-shirt ang ulo ni Clarissa. Itinulak sa sapa na ang tubig ay hanggang leeg, saka umano tinakpan ng water lily para hindi makita. Nakonsensya po ako sa ginawa namin pong dalawa. Nitong Sabado, araw ng libing ni Clarissa, nahuli ang dalawang sospek. Noong po sa pinangyarang bata silang nakita ko na sinita ko sila. Anong ginagawa niyo dyan? Eh, hindi makasagot. Namutla. Before yung arrest, we found out na marami rin kaso sila sa barangay. At yung aming sources ay sure na sila yung nakita doon sa crime scene. Pareho nang may mga record sa barangay gaya ng pagnanakaw at pang-hold up. Magkasama rin daw sila sa isang gang na kung tawagin nila ay Pinoy Ruthless Mobster. Pero dahil 14 at 17 taong gulang lang ang dalawang sospek, hindi sila makukulong. Doon sa case ng isang bata na 14 years old, under the law, siya ay no criminal, exempted from criminal liability. So yung isang bata naman, dahil siya ay 17 years old, siya ay pwede ng kasuhan, pero siya ay under protective custody ng DSWD. Bahala na po sila kung anong pong nararapat. Basta mahalaga po mabigyan ng katarungan ng bata. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Arestado ang 4 na hinihinalang miyembro ng Gapos Gang matapos maaktuhan umano ng mga tanod na nanloloob sa isang bahay sa Mandaluyong. Pinaghahanap naman ang kasambahay ng mga biktima na hinihinalang kasabwat ng mga suspect. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, arestado nga ang 4 na mga miyembro ng Gapos Gang matapos nilang loban ang isang bahay dito sa Mandaluyong City. Ganito katindi ang galit ng ginang na ito nang muling makaharap ang mga lalaking umano'y gumapos sa kanila. Pati ang anak niyang lalaki, hindi rin napigilan ang sarili at sinugod ang isa sa mga sospek. Tumanggi muna ang mga biktima na ipakita ang kanilang mukha, gayon din ang pagtukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Pasado alas 9 kasi kagabi, habang nagpapahinga ay niloban ang kanilang bahay sa barangay Zaniga. Kwento sa akin ng ginang, nagulat daw sila nang biglang pumasok